Ngayong Lunes, July 2028 ay magsasagawa po ng State of the Nation Address o SONA itong si Pangulong Marcos Jr. At alam niyo ho, talagang ayaw na ayaw pala ni Vice President Sara Duterte na dumalo sa kanyang SONA. Meron ho siyang isa ho sa talagang pangunahing dahilan kung bakit ayaw niyang sumipot at makita o mapakinggan man lang itong si Pangulong Marcos Jr. Sabi po ni VP Sara Duterte ay tila kumukulo. Kumukulo ho yung kanyang dugo kapag nakikita niya at naririnig ito pong si Pangulong Marcos Jr. O natitrigger daw ho siya. At lahat po ni makita o sa telebisyon o kahit sa sa cellphone makita online, nako, baka mabasag niya raw yung television o itong kanya cellphone O ito, pakinggan ho natin mga kababayan, itong pahayag ni VP Sara Duterte. Kung kaya ayaw niya ho na sumipot at magtungo dyan sa Batasan Complex o manood man lang sa telebisyon. Dahil ayaw na ayaw niya hong makita at mapakinggan itong si Pangulong Marcos Jr. Ito, pakinggan naman tayo. Hindi lang sa bulwagan ng Batasan, maging online, hindi na rin panonoorin ni Vice President Sara Duterte ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Aniya, natitrigger siya sa tuwing nakikita ang Pangulo, kaya sa halip na ma-stress, iiwas na lang siya. Gayunpaman, babasahin pa rin ni VP Sara ang kopya ng SONA para malaman ang di umano'y pambubudol ng administrasyon, gaya ng 20 pesos per kilo na bigas na proyekto ng administrasyon. Ayaw ko na rin manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung, naiirita ka ba? Minsan hindi, so minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Gusto mo na basagin yung screen ng cellphone mo. Yun ho, mga kababayan, ang binabanggit. So, yun pala ho ang dahilan. Diba? At nagbigay pa rin ho ng imbitasyon ang mababang kapulungan ng Kongreso at ayon po kay Secretary General Reginald Velasco ay kahit na tumanggi na po ang tanggapan ng Vice Presidente na hindi raw po ito dadalo sa Batasan Complex sa SONA ng Pangulo, ay may nakareserba pa rin daw na upuan. Pero sabi po ni VP Sara, talagang ayaw na ayaw niya na pong marinig ni yung boses at makita yung pagmumukha ni Pangulong Marcos Jr. So, natitrigger daw ho siya. Alam niyo ho yun, kasi may ganun ho talaga, na kapag may isa kang taong kinaiinisan, kapag nakikita mo, kumukulo dugo mo, di po ba? May mga gano'n. Kayo ho, yung ating mga suki, yung ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel. Di ba, gano'n naman ho talagang tao, di ba? Minsan, pag nakita mo, umiinit ang ulo mo O kaya naman, talagang ang ganda-ganda ng araw mo, sabihin mo, naku, sumama na naman ang araw ko dito. Nakita ko na naman ang hilatsa ng pagmumukha nito. So parang ganito ho ngayon nakikita ni VP Sara Duterte. Siguro kasi ang sinasabi ay marami kasi ang nangyari sa kanilang dalawa. 'Di ba noong kampanya noong eleksyon 2022 mga kasama ay 'di ba magkatambal ho sila. At ang ganda pala ng kanilang usapan 'di ba? Sabi po ni kinikwento ho yan ni dating Governor Chavit Singson na nung una ay talagang si VP Sara talaga, siya po ang tatakbong presidente. Pero ang sabi niya, saka na lang. At ito si BBM na pinatakbo, mga kababayan. Ibig sabihin, saka na lang. So, parang pagkatapos sa termino ni BBM, siya naman. Pero maganda po sana ang di ba? Yung kanilang relasyon noon, tapos biglang umasim na umasim. At ang pinakamatindi ho na nangyari, yung yung ito pong si dating Pangulong Duterte ay ipatapon sa The Hague, Netherlands, diyan po sa ICC, dahil sa inilabas na warrant ng ICC, at hindi po sumunod sa due process. Yan po batay na rin sa naging investigasyon
ng Senate Committee on Foreign Relations na pinumunuan ni Senator Amy Marcos. So maliwanag doon na hindi po nasunod Yung halimbawa, na bago halimbawa talagang isi-serve po yung warrant, ay 'di ba? Dapat iharap muna sa kahit man lang sa isang judge o hukom itong si Pangulong Duterte at siyempre kinakailangan kasi parang kumpirmahin doon na itong i-verify lang itong warrant ay nangyari tapos yan ba'y walang nalabag sa karapatang tao ng isang Pilipino. Ganun mga kababayan Tapos ay 'di ba bago pa man lumabas yung warrant na yan talagang lagi pong sinasabi ng mismo ni Pangulong Marcos Jr. na hindi raw po sila makikipag-cooperate sa ICC. So nung lumabas na po yung warrant ay ang kanilang ginagawang alibay o rason Interpol. Interpol mga kababayan. ICC ang naglabas ng warrant Bakit mo isinasangkala ng Interpol? Kaya nga, narinig ko yung interview ni Attorney Nicholas Kaufman, yung abogado po ni dating Pangulong Duterte, na nagtataka siya, bakit ikinakatwiran ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang buong administrasyon na sumunod lang sila o kanilang pinagbigyan yung hiling ng Interpol. Ba't mo papakialaman yung Interpol? Kasi ang issue rito, ang ICC ang naglabas ng warrant. So yan mga kababayan. So nagkasapin-sapin na yung mga galit. Tapos pagkatapos yan na mapatalsik, ito pong mapatapon nila itong si dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC. Tapos in-impeach din si BP Sara Duterte diyan po sa mababang kapulungan. Tapos ay, di ba, i-transmit po sa Senado yung impeachment complaint. Pero ngayon, ang pinakahuli, nagdesisyon po ang Korte Suprema na wala yan. Unconstitutional yung ginawang impeachment complaint, yung pang-apat na impeachment case ng mababang kapulungan ng Kongreso laban po kay BP Sara Duterte. Kasi yung naunang tatlo, kasi may pang-apat na yan So dapat isa lang isang beses lang na mai-impeach ang isang opisyal ng gobyerno, yung impeachable officer. So yun po, unconstitutional, so penal at and executory. Ibig sabihin talagang nagkabisa na Ito, unbank ito Hindi lang ito TRO o temporary restraining order, kundi isang unbank decision. Ano ibig sabihin yan? Yan po ay magiging batas na. Yun mga kababayan. Kaya yun pala, so ating mga suki, ating mga kababayan na nanonood, yung pala ang dahilan kung bakit ayaw na po na sumipot ni BP Sara Duterte diyan po sa zona. Kasi sa mga nakaraan, di ba, ay nandun lagi si BP Sara sa Batasan Complex at meron nakareserba na upuan pwesto sa kanya. Siyempre, VIP, pangalawa sa pinakamataas na leader ng ating bansa. So yun naman pala, kumukulo ang dugo. Kasi ang dami raw Pero, ang binabanggit naman ni BP Sara, hihingi siya ng kopya ng speech o talampati ng Pangulo sa zona para raw personal na malaman kung ano yung mga ginagawang pambubudol ng administrasyong ito. So marami kasi, di ba, kine-question niya yung mga sa bigas na yan, kung ano mga programa ni Pangulong Marcos Jr. na tila pambubudol o panluloko sa taong bayan. So, yun mga kababayan, matapos na ng zona ng Pangulo, alas 4 ang zona ng Pangulo. Tingnan natin kung gaano katagal yung kanya magiging talumpati. Kasi inaabangan natin dyan yung papaano yung kanyang paliwanag sa taong bayan. Kasi ulat sa bayan yan Yung na bakit 1% lang, 1% lang, 1% ang naihirit niya kay US President Trump na maibaba ang taripa na mga produktong ipapasok sa US at samantalang zero tariff sa mga produkto ng US na papasok dito sa Pilipinas. So, siguro sana may paliwanag ito ng ating Pangulo at yung kanyang binanggit noong huling zona noong 2024, 5,500 na flood control projects. Tapos hanggang ngayon bumabaha. Ngayon 2025, ang laki 300 billion budget.
sa flood control, mas malaki pa sa budget ho ng Department of Agriculture, bakit ho ganon? Baha pa rin. Ayun, sana may paliwanag din ho ito ng Pangulo. At para malaman din ho ng taong bayan kung ano nangyari. Ano ba talaga tunay nangyari? Ganun lang ho yun, mga kababayan. So, ayun na, alam nyo na. At si Senator Bato de la Rosa, di ba, binabanggit niya na hindi siya dadalo o sisipot ng personal sa zona ng Pangulo dahil meron daw siya mga taong kinaiinisan. At ayaw niya raw makipagplastikan. Ganun din pala itong si VP Sara Duterte. Ayaw niya, tinumbok niya na ho si PBBM, si Pangulong Marcos, na ayaw niyang makita ni marinig. Ni online ayaw niyo ho panoorin. Kasi pwede naman, halimbawa, kung di ka attend sa Batasan Complex mismo, di ba, sa House of Representatives, kasi doon ang zona, naka-live naman nun sa cellphone Ayaw niya rin ho, baka mabasag niya yung cellphone ako, sayang naman yung cellphone, Madam Vice President. So, yun lang ho, mga kababayan. So, yun lang pala ang dahilan din kung bakit hindi po sisipot si VP Sara Duterte ng personal sa zona ng Pangulo at ni sa online ay hindi rin po siya manonood at makikinig dahil kumukulo ang dugo ni VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat! Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.